Kung nanonood kayo ng mga laro ng Lakers, feel ko alam nyo naman na ito eh. At sa tingin ko rin ay dapat na nila tong gawin na pangmatagalan na. At ano yung bagay na tinutukoy ko? Yung gawing starter po ang kanilang rookie na si Dalton Knecht. Marami na nga rin po ang nakapansin mga idol na mas umu-okay ang laro niya kung siya ay nalalagay sa first 5. At kita nga rin po ito sa kanyang mga stats. Ito bilang isang bench player para sa Lakers, nag-average siya ng 7.8 points, 2.1 rebounds, and 1.1 assists per game on 45.8% field goal shooting at 38.6% naman mula sa 3. Yung mga porsyento na iyan mga idol ay disente pa rin naman bilang isang wing player nga, tapos 12 games po siyang off the bench mga idol. Then, nag-iiba kasi talaga kapag starter siya, tila different player ang ating nakikita. 6 na games po siya this season na naging starter at heto po ang stats niya. 19.7 points, 5.2 rebounds, and 1 assist per game on 55% field goal shooting at 48% naman mula sa labas. Di hamak na better talaga ang mga numero niya kung starter siya mga idol, at hindi nga lang better eh. Kung hindi, parang hindi mo na dapat pag-isipan to. Paano hindi siya magkakaroon ng magandang kumpiyansa bilang starter si LeBron na kagad yung kasama niya? Na as you all know din na kung may shooter siyang kasama ay malaki ang tsansa rin na mahahanap niya to kasi siya nga ang facilitator sa opensa mo. Broken play na nga ito sa Lakers at hindi naman din siya masyadong nagkaroon ng advantage dito kontra kay Harrison Barnes. Pero kita niyong effective pa rin naman siya na mag-attract sa depensa. Sumama po si Chris Paul dyan sa kanya, at kung hindi rin lalapit si Paul dyan ay simply makakascore nga lang din si LeBron kontra kay Barnes. So nalilibre si Dalton Knecht dahil dyan. Usually si Cam Reddish siyang nasa pwesto ni Knecht na hindi naman din proven yung shooting. Or si D'Lo na struggle malala rin po ngayong season. 29.4% lang po si D'Lo sa 3 so far. Kumpara mo yan kay Knecht na money talaga mula sa labas. Dito rin galing na naman to sa atake ni LeBron, din andito rin po si AD Mga first and second options to ng opensa ng LA ngayon, kaya malamang dyan talaga ang atensyon ng depensa. Sumasalubong si Wemby dyan sa atake ni LeBron, kick out kay AD, tapos ibang player naman din po ang nag-close out sa kanya. Kaya another open opportunity to kay Dalton mga idol, and tumitira siya ng 46.9% naman mula sa 3 kung ang defender niya ay around 6 feet or more mula sa kanya. Basically paglibre siya. Paano parang practice shot lang din yan. Talagang natututo na nga rin siya mag-play off kay LeBron. May pick play nga rin sila rito kung saan ayan na naman napapasama yung depensa kay LeBron, leaving Knecht na available talagang pasahan dyan. Though good defense mula kay Barnes to at nakarecover naman din siya ng maayos. Ang kagandahan nga lang din kay Knecht ay 6'6 or maybe 6'7 pa nga ito sabay ang taas pa ng release niya. Mas mahabang player din po itong si Barnes pero tila ang dali lang kay Knecht. Rookie pa lang to mga idol pero nanggaganyan na ng veterano. Isa pang play na ginagawa nila kay Knecht ay itong Spanish pick and roll. May high ball screen sina AR at AD sa ibabaw, then si Knecht ay bigla ang magbibigay ng back screen dyan sa tao ni AD, sabay lift. Ginagawa nila yan bilang pampalito rin. Tapos yung tao niyang si Chris Paul ay andun na kay Austin, leaving him open na naman. So yan din po yung benepisyo ng mga starters na kasama niya. Magagawan talaga siya ng mga good looks, kaya rin productive siya rito. Mintis nga lang to mga idol. Dito nga walang LeBron at good defense pa rin naman ang ginawa ng Spurs. Na-challenge pa rin naman to ni Champagnie ng maayos pero nakaya niyang ipasok din. And syempre ayun nga, malaking benepisyo rin talaga yung kasama niya si LeBron. Dito tumatakbo pa nga lang sila ay tumuturo na siyang dun ibigay kay Dalton. Transition pa nga lang din kasi kaya hindi pa pumipesa ng maayos yung depensa. And hinahanap din talaga siya. Sa 11 assists po ni LeBron sa laro na ito, 4 doon ay mga baskets si Knecht. Kaya gusto mo yung pagiging complementary piece nga rin niya sa starting lineup kasi kasama niya yung mga stars at hindi siya gaanong magiging priority ng depensa kung ganon. Kasi mas pipiliin nilang bigatan lagi yung depensa kina LeBron or kina AD kesa sa kanya na role player lang. Pero at the same time, iisipin din ng depensa na bawal mo siyang iwanan kasi nga kahit may tao sa harapan niya kayang-kaya niyang tumira. Kaya ayun, complement talaga yan sa isa't isa. Kita naman din sa stats mga idol, better siya kung first 5, kaya siguro hope din ng mga Lakers fans na lagi rin siyang maging starter. Tama ba mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.